sa aking YouTube channel, Randy Chinel. Pag-subscribe, like and share sa aking YouTube channel and comment below. And ano to, yung huwag pa kayo mag-skip ng ad. Yun. Sayang kasi yung panonood nyo pag nag-skip kayo ng ad. Okay? Hayaan nyo muna pati ko kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Especially ang ating mga OFW dyan sa abroad, lalo sa Middle East, Abu Dhabi at saka Saudi Arabia, Kuwait, ng mga kababayan natin nanonood sa aking channel. Okay? Ingat po kayo lagi dyan. Nga pala, itong upload ko ay patungkol to dun sa napad kong video ni Senator Rapi Tulfo dyan sa Senado. Yung hearing niya dun sa services. Yung hearing niya doon na siya yung chairman ng tawag ito, social service ba tawag dyan? Yung kung matandaan pakikuha lang ha, pa-comment lang kung ano yun. Basta services, yung hearing nila sa Senado na yun nga pinatawag niya mga ano to, MDA, tapos yung mga pulis, yung ibang pulis, official, tapos yung DOTR at saka yung LTO. Marami pa. Hindi ko lang matanda yung, hindi ko lang isa-isa kasi marami nga sila. Kasi napanood ko yung regarding dun sa nag-viral video na isang sasakyan ng isang mayaman na nakatira dyan sa BGC ay nag one way, pumasok dun sa busway. At makikita naman sa video na yung bus paabante at siya ay sumalubong, parang ganon, di ba? Parang ganon nakita ko sa video sumalubong siya doon. Nangyari, yun nga, hinarang siya ng MDA, yung luxury car na yun, na ayon sa napakinggan natin doon sa hearing ni Senator Rapi Tulfo, di umano ay yung driver ng luxury car ay nakainom. Di umano, nakainom. At yung hinarang na yung DA at nung sitahin, kinukuha ang lisensya, ayaw ibigay, kaya tumawag ng responde ng pulis. At medyo naman ako mga pulis at tinanong ng mga pulis kung anong nangyari. Ayon sa napagtanungan ng pulis na taga-MDA, ayaw daw ibigay lisensya pero kalaunan ibinigay din. Sir, morning. Tapos yun, kalaunan ibinigay din. Pero anong nangyari, imbis na dahil nakainom nga, dahil bawal nga sa ating batas yung nakainom na nagda-drive at may kaparusahan pa lang 6 months yun pagkakulong kung napatunay kayo nakainom. Ayon sa napanood natin doon sa hearing na yun, sabi ni Senator Rapi Tulfo, bakit nandun na rin lang mga pulis, bakit hindi dinala sa presinto? Di ba? So anong nangyari? Tuloy yung mga pulis masususpindi sila. Ganun mangyayari, masususpindi sila. So sayang yung araw na hindi sila papasok nang dahil lang doon sa luxury car sa driver na nakainom, masususpindi sila. Diba? Kawawa na may mga yung pamilya nila, yung mga anak nila na umaasa doon sa trabaho ng pulis na yun, ng mga pulis na yun. Dahil hindi nila nagawa ang trabaho, masususpindi sila. Ang lesson learned doon, ang aral doon, makikita natin, ay dapat ginawa ng mga pulis yung trabaho nila. Ganon din yung mga nag-escort papuntang BGC. Kasi may nag-escort di umano na mga
Coast Guard, yun, Coast Guard. Oh. Mga nag-escort, kaya sa hearing na yun, napanood natin na yung mga nag-escort ay sinamahan pa doon sa bahay, inihatid nila, na imbis dalhin sa pulis at ikulong. At pakulong at kasuhan. Kasuhan at ikulong, ganun yun. Pero hindi lang na ginawa ang trabaho nila. So, anong nangyari, yung mga Coast Guard nag-escort, pinasuspindi ng 3 buwan. So, sayang. Yung mga araw na masuspindi sila, paano yung pang-araw-araw nila? Paano yung pamilya nila na umaasa sa kanila? Lalo kung may mga anak yun. Kawawa naman, di ba? Dahil hindi nagawa ang trabaho nila. Kaya, aral na rin yan sa mga nag-escort doon sa BGC na yun, sa isang luxury car. Sa driver na nakainom doon sa may dala ng luxury car. Diba? Aral na rin yun. Na dapat sana'y ginawan lang trabaho nila. Pero nangyari, miskutan pa po ng BGC. Tapos pa-selfie pa. Diba? Kawawa naman. Kaya doon galit na galit si Senator Rapitol. Ayon sa kanya, pag ganyan, mamimihasa yung iba na mga nakainom, magka-drive, paano kung maka-aksidente yan? Okay lang sana kung mga mild lang, kung mapuruhan nila yung mabiktima nila, makabangga ng tao, tumatawid, naglalakad, paano? Huwag naman sana, diba? Pero marami tayo napapanood yan na, ayun nga, na yung mga nakainom ay lapitin sa disgrasya. Maaaring sila ang madisgrasya, personal, okay lang. Kasi sila naman yung may kasalanan dahil nakainom naman sila. Pero huwag naman sila makakadisgrasya ng kapwa nila na naglalakad lang, pauwi, papasok sa mga trabaho. Di ba ganun yun? Pero sa nangyaring ganun, diyan ako bumibilib kay Senator Rapitol. Diyan ako bumibilib. Talaga, dapat talaga i-implement talaga yung batas na dapat sana ay matutunan ng isang nagkasala, di ba? Ganun yun. Para hindi pa marisan ng iba. Kaya bilib ako kay Senator Rapitol. Shoutout talaga sa'yo, Senator Rapitol. Bilib kami ng mga viewers ng mga kasambayan ng Pilipino na humahanga sa'yo, na mga bumuto sa'yo at hindi kami hihinayang na ibinuto ka namin. Karapat dapat ka talaga dyan sa nailagay dyan sa Senado. Karapat dapat talaga. Para yung iba na hindi nagtatrabaho ng tama na mga empleyado ng ating gobyerno, naiilan dyan hindi nagtatrabaho ay bagawan nila yung kanilang trabaho na pinapasahod sila ng ating gobyerno na mula sa tax ng taong bayan ay hindi nila ginagawang kanilang trabaho. Pero sa ginawa mo, sumasaludo kami sa iyo, Senator Rapitol. Kaya napakaganda nung hearing na yon at may matututunan ang mga nanonood ng hearing na yon. May matututunan talaga na bawal talaga mag-drive na nakainom at maaaring ikaw ay makadisgrasya o madisgrasya ka. Dalawa lang yan eh. Makadisgrasya o madisgrasya ka. Tapos dumaan ka pa doon sa busway na dapat ang dadalan doon yung mga bus lang, bus lane, di ba? Kung loko-loko yung driver ng bus, binundol ka ngayon, ditudas ka, nandamay ka pa ng driver ng bus. Ibig sabihin, hindi ka napansin ng bus driver. Paano yun?
Eh, liit-liit ng luxury car mo, kalaki-laki ng bus. Idudurugin ka nun. Iyupin yung sakyan mo. Di ba? Ayun. Yung driver ng ano to, ng luxury car, revoke yung kanyang driver license na pinagkakatiwala sa kanya ng LTO. Di ba ganun yun? Kasi tayo mga driver na nagda-drive ng mga sakyan, anumang sakyan ginagamit mo, ay binibigyan tayo ng lisensya ng LTO. Yan ay pinapahiram lang sa atin. Binibigyan lang tayo ng karapatang magmaneho. Pero hindi natin pag-aari yan. Yan ay pwedeng bawiin ng ating gobyerno. Especially yung may hawak dyan, yung LTO. Di ba ganun yun? Pag di mo pinahalagahan yung lisensya na binibigay pagkakatiwala sa'yo ng LTO, eh, maaari kang matanggalan ng lisensya. At wala kang karapatan magmaneho sa kalsada natin, sa mga kalsada natin, sa mga lansangan. Di ba ganun yun, mga kapong viewers? Kaya yun, sa napanood natin na video upload ni, doon sa Senate hearing na yun, pag dinigyan sa Senado, ay malaking aral yun sa mga kinauukulan na involved doon sa pangyayari. Di ba? Gawin ng trabaho nila. Di ba? Eh kung ginawa ang trabaho nila, di wala sanang problema. Di ba ganun yun? Dahil doon lang ginawa ang trabaho nila, especially Coast Guard, yung mga pulis na lumapit doon, ayun, pinapasuspindi sila ng Senator Abdul. Diba? Paano yung pamilya nila? Eh, doon na sila umaasa doon sa ano to, sa kung sila yung pa yung breadwinner, yung pamilya na umaasa doon sa mga pulis na mga suspindi, sa mga Coast Guard, yung pamilya nila, paano na? Diba? Malaking bagay yung mawawala sa kanila. Alam po natin kaya nila kung ba't discard nila, pero sayang yung mga araw na masuspindi sila dahil lang sa kanilang hindi nagawa ang kanilang trabaho. Di ba ganun yun? Hindi na nagawa ang kanilang trabaho. Kaya masuspindi sila ngayon. So sayang. Paano? Sayang yun. Sayang yun. Kaya aral na rin yan. At doon naman sa mga nagmamaniho, aral na rin yan. Nasa susunod na mga nagmamaniho na lasing, huwag talaga kayo magmamaniho lasing. Kung meron kayong kamag-anak na hindi nakainom, hindi pa-drive yun sa kanya. Siya ang bahala maghatid sa inyo kung saan kayo pupunta. Huwag talaga kayo mag-drive. Kung ano man, mag-taxi na lang kayo, mag-grab kayo. Iwanan yung sakyan nyo sa lugar kung saan kayo galing na nakainom kayo. Mag-grab kayo, mag-taxi kayo, ganun. Ang daming taxi dyan eh. O kaya magpasundo kayo. Mayaman ka naman eh. Di ba, ganun yan? Pero hindi nangyari. Ayun, nandamay pa ng ilang kawani ng ating gobyerno. Nadamay yung mga Coast Guard, nadamay yung dalawang pulis. Ayun, sa ginawa nitong motorista na to na may-ari ng sasakyan na nakatira dyan sa BGC. Sabi nga Senator Abdul po, binibi nila na dapat sana ay kinakasuhan at ikulong. Ayun, nihatid pa doon sa bahay nila. Diba? Aral na rin yun doon sa mga otoridad na nag-apprehend doon sa ano to, sa driver o sa may-ari ng luxury car. Diba? Bawal yan! Kaya, masabi ko na lang, sa susunod ng mga ganyan, itong ating mga otoridad, gawin ang trabaho nila para walang problema. Gawin ang trabaho nila. Sabi nga ni Senator Rapid, huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. Sabihin nyo sa akin kung magkukuhan sila.
Ginawa nyo lang ang trabaho nyo. Babakapan ko kayo. Pag yun. Alam natin mayaman, pero bakit ang batas, sabi nga sa Senator Rapido, bakit ang batas, pag mahirap, baka may patok pa yun. Automatic, may sipa pa yun. Tapos kulong. Kinasulat kulong. Pero pag mayaman, bini-baby. Diba? Kaya, unfair. Ipatupad ang batas sa lahat. Mayaman man o mahirap, pa nagkamali, kasuhan, pa napatunayan ng kasala, ikulong. Diba ganun yan? So yan na po, mga kabayan ko. Subscribe ko. Baka meron pang hindi nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Ran. Paki-subscribe, like, and share, and comment. Okay? Sila po. Bye! Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng Panginoon.